pinakamalaking bulaklak sa mundo. Welcome back to my channel, class! Ako muli si Professor Ipaliwanag ng University of Life at sa episode na ito, pag-uusapan natin ang pinakamalaking bulaklak sa mundo. Tumutok dito sa The Taglish Explainer. Ang topic na ito ay mula kay at Madelines. Salamat sa suggestion mo. Class, kapag sinabi kong bulaklak, ano agad ang pumapasok sa isip ninyo? Rose, tulip, sunflower, o baka naman yung bulaklak na binibigay lang kapag may atraso ang mister sa misis. Pero paano kung sabihin kong may bulaklak na halos kasinlaki ng gulong ng sasakyan? At mas mabigat pa sa isang batang grade 4. Hindi ito Photoshop, hindi rin ito props sa horror movie. Totoo ito at matatagpuan sa kagubatan ng Southeast Asia. Kaya ihanda ang inyong ilong dahil ang bida natin ngayon ay hindi lang napakalaki, napakabaho pa! Ang pangalan ng superstar natin ay Rafflesia arnoldi. Ito ang kinikilalang pinakamalaking single flower sa buong mundo. Ang isang bulaklak nito ay maaaring umabot ng halos 1 metro. Ang lapad at tumimbang ng mahigit 10 kilo. Ibig sabihin, kung ilalagay mo ito sa dining table, baka isipin ng bisita ninyo na lechon ang handa. Pero surprise, bulaklak pala! Ang mas nakakagulat, wala itong dahon, wala itong tangkay at wala ring ugat na katulad ng ordinaryong halaman. Para itong kapitbahay na laging nakikikain pero hindi mo nakikitang namimili ng grocery. Nabubuhay ito sa pamamagitan ng pagkuha ng sustansya mula sa host vine na tinatawag na tetrastigma. Ngayon, ito ang exciting na parte. Bakit kaya ang tawag dito ay corpse flower o bulaklak na amoy bangkay? Simple lang, kapag namukadkad ang Rafflesia, naglalabas ito ng amoy na parang nabubulok na karne. Oo, class, hindi ito amoy lavender, hindi rin vanilla. Mas malapit pa ito sa amoy ng basurahang naiwan sa ilalim ng araw ng 3 araw. Pero bakit niya ginagawa iyon? Dahil gusto niyang makaakit ng mga langaw. Ang mga langaw kasi ay mahilig sa nabubulok na laman. Kapag naamoy nila ang Rafflesia, akala nila may pagkain. Paglapag nila sa bulaklak, nadadala nila ang pollen papunta sa ibang Rafflesia. Iyan ang paraan ng kalikasan para magparami ang halamang ito. Parang online scam lang. Akala mo may premyo pero pollen pala ang iuuwi mo. Akala mo siguro, dahil napakalaki nito, madali itong makita. Naku, hindi! Karamihan ng buhay ng Rafflesia ay nakatago sa loob ng host vine. Para lang itong ninja ng kagubatan. Ilang buwan itong naghahanda bilang maliit na husbong. Tapos, kapag oras na, saka lang ito mamumulaklak. At alam ninyo ba kung gaano katagal itong namumulaklak? Mga 5 hanggang 7 araw lang. Parang sweldo lang. Ang tagal mong hinintay, pero ang bilis na wala. Pagkatapos mamukadkad, mabilis na rin itong nalalanta at nabubulok. Makikita ang iba't ibang uri ng Rafflesia sa mga kagubatan ng Indonesia, Malaysia, Brunei, Thailand, at pati dito sa Pilipinas. Oo, class, may sarili rin tayong mga species ng Rafflesia. Sa katunayan, kabilang ang Pilipinas sa mga bansang may pinakamaraming natuklasang species nito. Makikita ang ilan sa mga ito sa Palawan, Mindanao, Luzon, at iba pang protected forests. Kaya bago kayo gumastos ng malaking halaga para makita ito sa ibang bansa, tandaan ninyo, baka mas malapit pa pala ito kaysa sa paborito ninyong samyupsalan.
Hindi lang ito sikat dahil malaki. Mahalaga ang Rafflesia dahil bahagi ito ng biodiversity ng ating kagubatan. Kapag nawala ang mga host vine o nasira ang kagubatan, mawawala rin ang Rafflesia. Isipin ninyo itong parang Wi-Fi router. Kapag tinanggal mo ang router, wala ring internet ang mga gadget. Ganito rin ang Rafflesia. Kapag nawala ang host plant nito, wala na rin itong tahanan. Kaya napakahalaga ng pangangalaga sa ating mga kagubatan. Hindi lang para sa mga hayop, kundi pati sa mga pambihirang halamang tulad nito. May isa pang nakakatuwang fact. Hindi lahat ng usbong ng Rafflesia ay nagiging bulaklak. Marami ang namamatay bago pa man mamukadkad. At kapag gusto nitong magparami, kailangan magkasabay na mamukadkad ang lalaki at babaeng bulaklak sa tamang lugar at tamang oras. Kung hindi sila sabay, goodbye love story. Parang reunion ng magkakaibigan. Isang oras kang late, tapos lahat pauwi na. Isa pa, hindi pa rin ganap na nauunawaan ng mga siyentipiko ang buong life cycle nito dahil napakahirap nitong pag-aralan sa natural na tirahan. Kaya kahit sa panahon ng artificial intelligence at smartphones, may mga sikreto pa ring itinatago ang kalikasan. Ang Rafflesia arnoldi ang kinikilalang pinakamalaking single flower sa mundo. Maaari itong umabot ng halos 1 metro ang lapad at tumimbang ng higit 10 kilo. Wala itong dahon, tangkay o ugat na katulad ng ordinaryong halaman dahil nabubuhay ito bilang parasite sa host vine na tetrastigma. Kilala rin ito sa matinding amoy ng nabubulok na karne na nagsisilbing pang-akit sa mga langaw upang maisagawa ang pollination. Ako muli si Professor Ipaliwanag ng University of Life na nagsasabing, ang tunay na karunungan ay parang bulaklak. Mas lalo itong namumukadkad kapag patuloy mo itong dinidiligan ng kaalaman.